This is Datu Adlao, and this story is insane. This man showed up in Surigao City, Philippines, claiming he owned the land, not with papers, but with a self-declared tribal government. His real name is Jorgeto Santisas, and he ran a group called the Federal Tribal Government of the Philippines, or FTGP. And they weren't just talking, they went to real businesses and padlocked them shut. Why? Because the owners didn't get permission from his group. Yep, he said if you didn't get approval from him, you weren't allowed to operate. Dili ang Dios. Andir ka sa management, Republic Act 371, April of 1997. Divine customary law. Oh, sige. Padlaki ninyo. Okay na. Oh, sige, naog mo sa federal. Kung sa inyong kuan, malaya ka mo. Oh, sirad-an. Mga bastos mong mo. Kamu may bastos. Ilak dong, ilak. Uno, kung ano ang orang nito. Bawa kamu. Bawa. Hintay lang kami diniling. They even set up checkpoints. Some members were seen carrying machetes. People were scared, stores were closed, and the city was on edge. Pagtrabaho mi, naman tayo kaistoryahan dito. Ami trabaho. Ayaw pagkuhan, kaya pwede katanggal ng 72 hours, puro administrative ka ha. Dili ka mo pwede, niya mo sa ansistalan, organisasyon na mo ha. Kami, gobyerno. Dili away ang atong katuyuan. Panagsiusa. Dili man mo pwede mo, kuhan sa mo. Kay gobyerno man mi. Empleyado raman mo sa gobyerno. Organisasyon raman mo, ang ato lang magrespetuhay ta. Batas man ang among gidala. Sundong taligal. Kaya kung pangayuan mo na, kung na ba may pre-prayo sa ancestralan, ng operasyon mo, ayaw kahit pagbulot-bulot na mo pusil kay 70 taon, pwede katanggalan na mo. Bulot ba na busil? Mahawid man ko kasi mo pusil. Doon ka na mahawid tinigon? Oh, ayaw, kay dili man angayan mag-unay. Pareho man ta Pilipino. May video. O na nakabidyo gani. O nakalahasa masihipi. Oh, dato para pa ingon pa O tanawa, di malangan ang among trabaho. Sir, kabayo pa ko sir ganban man sir. Dili lagi, corporate law ka mo. Gobyerno kami. Sundon ang batas, Republic Act 371, April of 1997. Divine customary law. Ang ato, magrespetuhay ta para sa kalinaw. Oh, dili kun kagubot ang atong kwan. Gamban, bawal mo din ng mga inana mga. Dili wala lagi na, lagi kay kami tribo, may gobyerno may sa tribo, niya mo sa ancestralan. Claimer kami sa ancestralan. Then the government stepped in. The National Commission on Indigenous Peoples said, "This group is not real, and Datu Adlao is not a recognized tribal leader." But the group didn't stop. Then it got worse. Datu Adlao's partner, Bay Lourdes Infante, went live online and made a threat. She said if one of their members wasn't released, there would be bloodshed. April law is the Bible of the tribes. Justice is God, God is justice po. Ako ang damputin nyo dahil ako ang nagpirma po para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours. Magpadlak na kayo. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng dugo sa Surigao in 72 hours. Kung gusto nyo ng kapayapaan, bumaba ka dito, Ferdinand Marcos Jr. President. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces nyo dito. In 72 hours dato. Gawin mo. Ako na nag-utos. Gawin nyo in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yan. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dylan, kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Tris Manobag. Tatay si Dylan, dyan sa Inedine. Yan, anuhin mo ngayon, si Dylan dito, ang barangay. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Dahil nasa jurisdiction ni Dylan, bahay ni Dylan, puntahan natin yung bukas. Wala na akong kikilusin pa ng documents to inform. Ito na po live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical, mga tao dito, wala nang magtatrabaho ng documents ko.
Bukas, birthday ni Dato Adlaw. Magbaha ng dugo, Dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon din, iuwi nila dito. Sa federal, magsara na kayo. Dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itak, barel. Hindi matalaban po. Tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan mo ang polis, tumakbo. At that point, police had enough. On February 20th, 2025, the PNP and CIDG raided their compound. Datu Adlaw, arrested. Bay Lourdes, arrested. Over 20 followers, arrested. They even rescued women and children inside. And later, Datu Adlaw was charged with qualified human trafficking, a crime so serious you can't get bail. So yeah, a man who said he ruled a city ended up behind bars. And that's the story of Datu Adlaw.